Ito yung ginamit ko na sender sa aking piso wifi. Grabe, napakalawak. Kaya niya tumapon, yung experience ko na kaya niya tumapon ng 10 kilometers. At yung receiver ko na ginamit is Lightbeam Gen 2. 10 kilometers, buong buo yung signal na na-transfer ko sa Munay. Hey, what's up? Magandang gabi. So, marami-rami nang nagme-message sa atin. Paano daw mag P2P, no? So, meaning na P2P, point to point. So, ngayon ipapakita ko sa inyo with configuration at syempre kung ano yung gamit ko na antenna. So, kagandahan, itong antenna na to is multi-point, no? So, hindi lang isa o dalawa yung makakonek sa kanya, kundi maramihan, no? Basta within sa kanyang degrees, no? 90 degrees. So, papakita ko sa inyo. Ito yung gamit natin na sender sa Ubiquiti Products. Ayan. So, madalian lang tayo. So, kalamitan, ito yung ginagamit kasi ito yung pinakamaganda na sender sa P2P. So, for example, meron kayong PLDT internet sa lugar niyo. Example lang ha, meron kayong kahit anong internet, no? Gusto nyo i-distribute sa mga bahay-bahay, kabilang barangay, gusto nyo mag-distribute na 10 Mbps, 20 Mbps at mag-monthly sila sa inyo. Or gusto nyo maglagay ng window sa kabilang barangay, so ito yung ginagamit na sender, nilalagay sa mga antenna or mga tower. So pakita ko sa inyo, madali lang. So di ko na lang ipakita sa inyo kung paano ito lagay, basic lang kasi yan. So gagawin natin, ipapower on natin siya. So ito yung adapter niya. So pasensya, medyo inuubo tayo ngayong gabi. Ayan, sa kanilanan na naninigarilin tayo. So tatanggalin ko lang to kasi tatlo yung kaniyang para saksakan. Yung ating outlet is hindi available. Tanggalin ko lang tatlo. So power natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-config, no? Pang madalian na config. Gamit lang cellphone. Hindi natin kailangan pa ng mga chichiburitse, mga laptop, mga PC. Then kailangan saksakan lang natin yung POE, Power over Ethernet, no? Saksakan natin ng cable. Maghanap po na ako ng cable ha. Ayan, dito. Para ma-power natin si lap GPS. Yan. POE, Power over Ethernet, saksak sa lap GPS. Yan. Yung cover nito 120 degrees. Ayan, nakasaksak sa yan o. POE. Ayan, baliktad. POE. Pula. Then, saksak natin kay lap GPS para umandar siya. Yan. Yan, di ba? Umandar. So, maghintay lang kayo ng ilang segundo. Pinaka maganda is 1 minute para ma-power on talaga siya. Then, kung lalagyan natin siya ng internet, di madali lang. Dito natin isaksak yung internet sa LAN. So, galing sa router nyo, for example, PLDT, pagkapaslak dito sa LAN, meron na siyang internet na itatapon niya, no? So, pag na-power natin, kukontig natin, pakita ko sa inyo. At ang magiging receiver natin yan is Lightbeam Gen 2. Yan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano din siya i-config, paano natin i-bind o reconnect sa kanya. So, pakita ko muna sa inyo. Wait lang may. Yan. Hanapin natin dito. So, ngayon, pag mag-config tayo sa ating sender, hanapin mo lang yung word na lap GPS na lalabas yan. Yan, ayun, lap GPS. Then connect kayo. Automatic na magko-connect yan kahit wala yung internet. Tapos mag-redirect sa portal. Yun, yung portal, oh. Then continue via any browser. Then advance dito, advance. Click advance, then proceed. Ito, proceed. Tani lang. So ngayon is gagawa na kayo ng username at password ng lap GPS nyo. So unang gagawin nyo, select nyo country. So, piliin nyo lang Philippines, no? Normal, kasi nasa Philippines tayo. MNOP. Philippines. Then, English, I agree. Then, continue. So, save nyo lang yung video natin. Pwede nyo ulit-ulitin para madali lang. Lagyan nyo yung username, admin. Then, password kayo na yung bahala. So, for example, password ko, ilalagay ko dito. Then, pagkatapos nyo maklik yung save, wait nyo lang, lalabas na yung kaniyang dashboard. Ito yung dashboard, no? So, dito natin makikita kung mag-bind na yung sender at receiver natin. So, pinakaunang gagawin nyo, punta kayo dito yung pangalawa sa wireless. Then, pagkatapos, on nyo yung access point. Yan. So, kailangan access point yung naka-on at pwede 20 at 40. 20 at 40 lang yung pagpilian nyo. For example, 20 sa atin. Then, dito tayo sa frequency. So, pwede. Yan yung pinakaunang piliin na frequency. Diyan natin malalaman kung mga congested yung mga frequency sa lugar nyo. Pero unang piliin nyo muna, dito kayo sa pinaka-start, 5180. Then, gagawa kayo dito ng username. For example,
yung pangalan ng ating antenna, LAP GPS, LAP Yamwas. Dahil sa akin yan, nilagay ko dito LAP Yamwas. Then maglalagay ko dito password, no? So itong password na to, ang purpose ito, pag magko-connect na kayo sa inyong receiver, is ito na yung gagamitin nyo, admin yash. Ito yung ilalagay nyo sa receiver para makakonect. So for example, yan yung aking password na admin yash. Tapos dito client isolation on nyo, yan. And dito naman sa right side, off nyo yung calculate EIP limit. Yan, pagkatapos nyo ma-off, punta kayo sa taas, sundan nyo lang, isave nyo. Pwede nyo ulit-ulitin panoorin yung video ko. Pagkatapos yung output power maximum nyo 24, yan, 25, then save. So ganun lang yung pag-config sa ating EP or sender. So again, ulitin ko, yung ating sender is 90 degrees, di ba? Napakalawak. Kung malapit lang siya, is nasa maliit lang yung coverage niya kasi malapit lang. Pero pag malayo na, kaya kasi ito kahit up to 10 kilometers, no? Kahit sobrang layo pa magre-receive nito, kahit 10 kilometers, the more nga lumalayo siya, mas lumalawak yung kanyang range, no? Imagine 10 kilometers, 90 degrees, di ba? Sa 10 kilometers, sobrang lawak na yung kanyang coverage. So yan yung ating LAP GPS. So ngayon, tapos na natin kanina i-config. Pakita ko muna sa inyo, dali. Review tayo dito sa pangalawa, review lang. Di ba naka-on yung access point, gumawa na tayo ng password, admin yash, tapos yung frequency pwede natin ang palitan, depende na pag nabayad na sila, pag speed test sila. Kung mahina yung signal sa frequency na 5180, lipat kayo sa 5185, di ba? Ganyan lang. And dito naman sa baba yung client isolation, in-on natin, at dito naman sa calculate EIP limit, in-off natin, at dito sa output power na maximum. Yan lang, click save. Then dito na tayo, yung pang last natin, dito network. Paglalagay na kayo ng IP, kailangan natin palitan ng IP. For example, yung sender natin 192.168.1, depende sa inyo, .51, no? So kailangan walang magkapareho na IP. From sender to receiver, kahit ilang receiver pa yan, dapat hindi pareho. Kung 51, ang kasunod yan 52, 53, 54, 55. So yan yung huwag nyo kalimutan, dapat is, at ito rin, close nyo yung auto IP aliasing. Yan. Kasi pag hindi natin na-close itong auto IP alias, nag-auto siya, nagpapalit siya ng IP address. Kailangan natin yan i-close para hindi siya mag-auto alias, okay? Then click save. Yun lang, napakadali lang. So ganun lang yung pag-config sa ating sender. At yun naman, punta na tayo sa ating receiver. So ito yung magiging receiver natin. So the same pa rin yun yung gagawin natin sa ating adapter. Dapat nakasaksak sa PoE, power over ethernet, yung kulay pula. Yan, yung kulay pula dapat nakasaksak dyan yung ating dito. So for example, yung ating sender meron ng internet, yung ating LAN, yung LAN natin, nasaksak na natin sa ating PLDT or Starlink, depende anong gamit nyo. So nakapagtapo na siya ng internet. So for example, up to 10 kilometers, ito, example to, nasa 10 kilometers yung layo nito. So, pag receive nito, yung internet na marireceive niya, dito na yan ilalabas sa LAN. So kailangan yung ating LAN, kung gagawin natin na personal wifi, merong router, no? Kung sample natin is router, tinda, depende kung anong router na gamitin natin. Wala akong available na router. Pwede rin yung LAN diretso saksak sa board ng yung piso wifi kung gagamitin natin ng piso wifi. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano siya i-config. So the same lang, kunti lang yung mangyayari na changes, okay? So kanina nag-connect tayo sa LAP GPS, di ba? Kanina nag-connect tayo sa LAP GPS. Ngayon naman yung kukunika natin yung sa Lightbeam Gen 2. Ayan, Gen 2. Excuse me. Yan, so connect na. Automatic pa rin yan, nalalabas yung portal. Ayun, lumabas. Continue anyway via browser. Then, the same pa rin yung mangyayari. So dito lang sa Gen 2 natin is nakagawa na ako ng account. So wait lang, di ko papakita sa inyo kasi personal password ko na yung nandito. Yan, wait lang ha, hindi ko lang pakita kasi personal password ko na yung nakalagay sa ating Gen 2. Then click login. Dito na. Yan. So the same pa rin yung pag-register sa Gen 2 at sa LAP GPS, ganun pa rin. Pero dito na sa dashboard yung may changes. Di ba? Ito yung dashboard kayo na.
Sa lap GPS, ganito din yung dashboard, walang pinagkaiba. So dito na tayo. Yung unang gagawin natin dito is punta pa rin tayo sa wireless, yung pangalawa. Ayan. Din dito iba na, 'di ba? Yung sender naka-on yung access point. Dito naman is naka-off. So sa sender, yung gagawin natin, mag-scan tayo ng sender. So pag na-install na yung antenna niyo, yung gintin niyo sa itaas sa antenna, marami na yung mascan na mga sender, mga IP. For example, lab GPS, yung mga napipitupin ng mga kapitbahay nyo, mascan yan dito. So ngayon, hanapan natin yung nilagay ko na pangalan, di ba? Yung nilagay ko, lab Yamwas. So diyan tayo magkukunik. Kita niyo may ibang na scan, PBA, Bulisong, di ba? Ibang antenna yan. So ngayon, kukunik tayo sa ginawa natin na sender, lab Yamwas. Pag na-check nyo dito, punta kayo sa gilid, dito lock to up, click lock to up. Then pagkatapos nyo maklik yung lock to up, ilalagay nyo dito yung password ng ating sender. Di ba? Ano yung password ng ating sender? Admin Yash. Admin Yash. Admin Yash. Dito. Admin Yash. So pag nalagay natin yung password ng ating sender, dito, pag naka-on yung calculate EIRP limit, close nyo yan. Pagka na-close nyo, punta kayo dito sa taas, i-maximum nyo yung output power. Yan o, output power, maximum nyo. Click save. Diba? Napakadali lang. Ganyan lang. Then, ang next na gagawin natin, pupunta na tayo dito. Kanina sa wireless, dito naman tayo sa network. So dito, kanina 51 yung IP. Ang gagawin natin dito, magiging 52. Ano yung kanina? 51? Ngayon, magiging 52 na ito. Yan, 52. So yung, di ba sabi ko kanina, bawal na magkapareho ng IP. Kasi magko-conflict yan. So ang gagawin natin, dapat magkaiba-iba ng IP. Tapos dito, close niyo yung auto IP aliasing. So ngayon, tapos na natin i-connect, titingnan natin dito sa dashboard. Ito yung pinakauna. Natin kung magbabind sila. So, hintayin nila mga ilang segundo at magbabind sila. Yan. So, yun na nga. Sa mga gusto mag-order nito, napakadali lang. Yung link, andyan yung link. Pag nasa Facebook tayo, may link na nakalagay dyan sa description box. Pag nasa TikTok naman tayo, mayroong yellow basket sa baba. So ngayon, papakita ko sa inyo yung ating ito, nag-connect na siya, nag-bind na siya. Kita nyo, yung capacity, throughput capacity is nakikita dito. Yan. 37 fps. At dito naman banda, makikita mo dito yung alignment. Pag kulay pula, tulad niyan, meaning merong interference or nabangga yung antenna. Dito sa scenario natin, wala siyang bangga, pero nagkukulay pula siya kasi sa sobrang lapit na niya, no? So sa sobrang lapit niya, yung frequency ng ating antenna is nagko-conflict na dahil sobrang, kita niyo naman, magkatabi lang. Pero pag malayo yan, hindi yan magiging kulay pula. Basta pag kulay pula yan, merong interference na nangyari sa ating antenna. Either merong kapareho ng frequency sa mga ibang nagpipitupi, or nabangga na sa kahoy, sa building, or disaligned. So yan lang yung mga rason. So ngayon, pakita ko sa inyo yung palatandaan na nagbind yung dalawa. Makikita nyo dito yung Gen2 natin, Lightbeam E5EC, at dito naman yung ating lap GPS. So pwede natin palitan ng pangalan yung ating Gen2. Punta kayo dito sa settings, click settings. Diba ito Lightbeam 5EC, pwede nyo lagyan Gen2 receiver. Pwede natin ganyan nilagay. Tapos save. Napakadali lang. Ganyan lang yung pag-config sa ating sender at saka receiver. So, kung may mga natutunan kayo, may mga katanungan kayo, comment lang sa baba. At siyempre, huwag kalimutan follow, subscribe ang inyong lingkod, Yamos TV, at share. Maraming salamat ang inyong lingkod. Sa mga gusto mag-order ng piso wifi, huwag kalimutan, available sa amin. Comment lang sa baba or direct message us. Thank you.